Sa kabila ng bughaw na karagatan, isang melodiya, ang patuloy na inaawit sa walang hanggang disyerto ng Uzbekistan, sa aming nayon, na walang nakakaalam ng kahulugan. Sino ang mag-aakala na ang maikling awiting ito ay dramatikong magbabago sa kapalaran ng isang mahirap na dalagita? Sa kasalukuyan, libu-libong kabataan mula sa gitnang Asya ang naglalayong pumunta sa Pilipinas. Ngunit ang paglalakbay niya ay hindi lamang simpleng pangingibang bayan para maghanap buhay. Ang mahigpit niyang hawak ay isang lumang-lumang panyo at ang huling habilin ng kanyang lola. Darating ang araw na malalaman mo kung ano ito. Ilang buwan lamang pagdating sa Pilipinas, isang hindi inaasahang salita ang binitiwan sa kanya. Hindi ka dayuhan. Ikaw ang aming pamilya na nawala. 70 taon na ang nakalipas. Sa isang banyagang lupa kung saan hindi sila nagkakaintindihan. Isang bigkis ng dugo ang nag-ugnay muli sa loob ng 70 taon. Isang kwento ng milagrosong pagbabalik ng isang dalagitang may dugong Pilipino na hindi matutunghayan ng walang luha. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang buong kwento. Dagsa-dagsa ang mga kabataan mula sa gitnang Asya sa mga paliparan ng Pilipinas, lalo na sa Clark at Naiya. Lubos ang pagtataka ng gobyerno ng Uzbekistan sa dumaraming bilang ng mga umaalis. Sa kasalukuyan, ang buong rehiyon ng gitnang Asya ay nagkakagulo dahil sa mga kabataang pumipili sa Pilipinas. Tinatayang humigit kumulang 4,000 katao mula sa gitnang Asya ang naninirahan sa Pilipinas ngayon. Sinasabing ang bilang ng mga nakakuha ng pagkamamamayang Pilipino ay umabot na sa 90,000. Ang kasalukuyang sitwasyon ay ang pagdami ng populasyon mula sa gitnang Asya na umaalis patungong Pilipinas. Ipinanganak ako sa Uzbekistan, ngunit muling isinilang sa Pilipinas. Sabi ng dumaraming kabataan na nakahanap ng kinabukasan sa Pilipinas, na hindi nila matagpuan sa sarili nilang bansa. Isang dalagitang may dugong Pilipino ang naging usap-usapan matapos magpasya na pumunta sa Pilipinas dahil lamang sa isang lumang awiting bayan na inaawit ng kanyang lola. Ang nakaaantig na kuwentong ito na sumikat sa Uzbekistan at nagpabilis ng Pilipinas fever, ang milagrosong tunay na kwento na ilalahad ko ngayon. Bago simulan ang kuwento, pakiusap, paki-like, at mag-subscribe sa channel upang maging inspirasyon para sa paggawa ng higit pang kuwento. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tagapanood na nanatili sa akin. At umaasa akong mananatili kayong malusog at masaya hanggang sa katapusan ng taong ito. Kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas, i-comment sa ibaba. Mabuhay ang Pilipinas. Kumusta? Ako si Delfuza. Ngayon ay ginagamit ko ang pangalang Maria bilang aking Pilipinong pangalan. Ngunit ilang taon pa lamang ang nakalipas, ako ay isang ordinaryong babae na nagtitinda ng gulay sa isang maliit na pamilihan sa rehiyon ng Andijan, Uzbekistan, na nagsisikap mabuhay araw-araw. Hindi, marahil ang salitang ordinaryo ay labis pa. Sobrang mahirap ang pamilya ko. Araw-araw, gumigising ako ng alas 4 ng umaga at nagtutungo sa bazar. Kailangan kong makipagkumpetensya sa ibang mga tindero para makakuha ng pwesto sa isang sulok ng pamilihan, dala-dala ang kariton na puno ng kamatis, pipino at karot. Kung mabibigo akong makakuha ng pwesto, para na ring nasira ang aking buong araw na pagtitinda. Karaniwan na sa mga mamimili ang tumawad. Gusto nilang mas mapababa ang presyo. At ako ay ngingiti na lang at tatanggapin iyon. Namamaga ang aking mga paa sa buong araw na nakatayo. Ngunit wala akong panahon para umupo. Kapag nagpabaya ako, kukunin ng ibang mga tindero ang aking mga mamimili. Pagdilim ng araw, nililigpit ko ang mga gulay na hindi nabenta. Ang mga sira ay itatapon. At ang mga maayos pa ay itatago para sa susunod na araw. Laging mabigat ang aking pag-uwi. Ang hawak kong pera ay sapat lamang para sa isang hapunan ng pamilya. Ang aming bahay ay 30 minutong lakad mula sa bazar.
Ito ay isang lumang bahay na may bitak sa dingding na ladrilyo. At karaniwan na ang tumutulo ang tubig mula sa bubong kapag umuulan. Madalas ding walang kuryente sa buong araw at kailangan naming umigib ng tubig mula sa communal well. Si Itay ay nagtatrabaho bilang day laborer sa construction site. Ngunit dumarami ang araw na hindi niya magawa dahil sa sakit sa likod. Ito ay isang masamang siklo. Kailangan ng pera para sa ospital, ngunit kapag nagtrabaho siya para kumita, lalo siyang lumalala. Si Inay naman ay nananahi ng damit ng mga kapitbahay sa bahay. Nagsisikap na makatulong sa gastusin. Karaniwan na sa akin ang makatulog habang naririnig ang tunog ng makina ng pananahi sa gabi. Mayroon akong pangarap. Gusto kong mag-aral sa unibersidad. Gusto kong mag-aral ng business administration. At balang araw ay magpatakbo ng isang disenteng tindahan. Ngunit ang realidad ay malupit. Ang tuition fee sa unibersidad ay mas malaki pa kaysa sa isang taon na kita ng aming pamilya. Kahit pumasa ako, wala akong paraan para makapag-aral. Ang aking mga kaibigan ay isa-isa nang nag-aasawa at umaalis sa bahay. Sa edad na 26, madalas akong sinasabihan na mag-asawa na, ngunit ano ang kabuluhan ng pag-aasawa at paglipat sa isa pang mahirap na pamilya? Gusto ko lang makatakas sa buhay na ito. Sa anumang paraan, gusto kong makahanap ng paraan para mabago ang buhay ng aking pamilya. Para sa akin, ang tanging aliw ko ay ang alaala ng aking lola. Namatay siya noong ako ay 15. Ngunit madalas siyang kumanta ng isang kakaibang kanta. Hindi ito Uzbek, hindi Russian. Parang Chinese sa pandinig. Hindi ko matandaan ng eksakto ang lyrics, ngunit ang melodiya ay nanatiling malinaw sa aking isip. Sa kabila ng dagat, may nayon kong mahal. Across the sea, there is my beloved village. Kung ang bulaklak ay mamumukadkad, ako ay babalik. Sa tuwing kinakanta ng lola ko ang kantang iyon, may luha sa kanyang mga mata. Kahit bata pa ako, ramdam ko na ito ay isang awit ng pagkamis. Parang gusto niyang bumalik sa isang lugar. Tinanong ko rin siya minsan, Lola, saan mo natutunan ang kantang iyon? Titingin siya sa malayong langit at sasabihin, ang aking ina ang nagturo sa akin noong bata pa ako. Ito ay kanta mula sa napakalayong lugar. Hindi na siya nagkuwento pa. Tuwing nagtatanong ako tungkol sa nakaraan, tahimik lang ang lola ko. Bago siya namatay, tinawag ako ng lola ko at binigyan ako ng isang maliit na furoshiki, tela na pamabalot. Sa loob ng luma at punit-punit na tela ay may isa pang mas lumang panyo. Dilfuza, hawakan mo ito. Darating ang araw na malalaman mo kung ano ito. Iyon ang huling salita ng aking lola. Iningatan ko ang panyong iyon hanggang ngayon. Ngunit hindi ko alam kung ano ang kahulugan nito. Mayroon itong kakaibang titik na nakaukit, ngunit sobrang luma na hindi ko mabasa. Kapag nahihirapan ako sa pagtitinda sa bazar, hinahawakan ko ang telang iyon. Parang naroon pa ang init ng katawan ng lola ko, at ito ay nagiging aliw sa akin. Isang araw, nakita ko ang kaibigan kong si Jamila sa bazar. Si Jamila ay nagtitinda ng prutas sa katabing pwesto ko. Ngunit ilang buwan na siyang hindi nagpapakita. Ngunit nang magpakita siya muli, ibang-iba na siya. Iba na ang kanyang damit. Sa halip na lumang damit, mayroon siyang malinis na pantalon at bagong sapatos. At higit sa lahat, masigla ang kanyang mukha. Jamila, saan ka nagpunta? Bakit ang tagal mong nawala? Ngumiti ng maluwag si Jamila sa tanong ko at kinuha ang kanyang smartphone. Puno ng larawan ang screen ng smartphone. Malalawak na greenhouse at malinis na pasilidad at si Jamila na nakangiti. Kung magtrabaho ka dito ng 6 na buwan, kikitain mo ang kikitain natin sa isang taon. Totoo. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ang tingin ni Jamila. Bumalik siya matapos sumali sa Seasonal Worker Program ng Pilipinas. Ang sweldo ay 5 beses ng sa Uzbekistan, may pagkain at tirahan, at higit sa lahat, binibigay nila ang eksaktong pera na ipinangako. Marunong ka bang mag-Filipino? Pero ang trabaho sa bukid ay matututunan mo.
kahit hindi ka marunong magsalita at mababait sila magturo. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Patuloy na tumatakbo sa isip ko ang mga larawan na pinakita ni Jamila. Kung talagang makakakita ako ng isang taong kita sa loob ng 6 na buwan, maaari kong maipagamot si Itay. Nagbigay ito ng pag-asa na baka mabago ko rin ang aking buhay. Ngunit kasabay nito, bigla ring dumating ang takot. Isang bansa na hindi ko pa napuntahan, makakaya ko kaya sa isang lugar na hindi ko alam ang wika. Kinuha ko ang panyo ng lola ko at tinitigan iyon. At tahimik akong umawit ng kantang iyon na inaawit ng lola ko. Sa kabila ng dagat, may nayon kong mahal. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit parang nagbigay sa akin ng lakas ang pagkanta ng awiting iyon. Parang naglakbay din ang lola ko noong bata pa siya. Sabi kasi ni Itay, ang lola ko ay dumating dito kasama ang kanyang pamilya mula sa napakalayong lugar noong bata pa siya. Kung gayon, hindi ba kaya ko rin? Kinaumagahan, nagdesisyon ako. Nakipag-ugnayan ako kay Jamila at nagtanong ng detalyado tungkol sa seasonal worker program. Paano mag-apply? Anong mga dokumento ang kailangan? At magkano ang gastos? Mabait na tinuruan ako ni Jamila isa-isa. May patalastas sa opisina ng baryo. Pumunta ka doon at mag-apply. Kung maayos ang iyong mga dokumento, malamang na makakapasa ka. Agad akong pumunta sa opisina ng baryo. Sa bulletin board, may anunsyo talaga para sa seasonal worker program ng Pilipinas. Tumibok ang dibdib ko nang makita ko ang sweldo na nakasulat sa malalaking titik. Ito ang pagkakataon ko, isang pagkakataon na hindi ko maaaring palampasin. Pagkuha ko ng announcement at pag-uwi, hindi ko mapigilan ang kaba. Maingat akong lumapit kay Inay, na naghahanda ng hapunan sa kusina. Inay, gusto kong pumunta sa Pilipinas. 6 na buwan lang ako magtatrabaho at makakapaghanda ako ng pang-ospital ni Itay. Tumigil ang kamay ni Inay. Tinaas din ni Itay ang kanyang ulo mula sa pagkakaupo sa harap ng makina ng pananahi. Pilipinas? Anong ibig mong sabihin? Ang boses ni Inay ay puno ng pag-aalala. Paliwanag ko ng sunod-sunod ang sinabi ni Jamila at ang nilalaman ng announcement. Kung ano ang seasonal worker program, magkano ang kikitain, at gaano ito kaligtas. Ngunit umiling si Inay. Hindi maaari. Paano ka makakapunta sa ganoon kalayong lugar ng mag-isa? Hindi mo rin alam ang wika. Normal lang ang pag-aalala ni Inay. Ako mismo ay natatakot. Ngunit hindi ako maaaring mabuhay ng ganito. Inay, ayaw kong magbenta ng gulay sa bazar habang buhay. Pakiusap, bigyan niyo ako ng isang pagkakataon. Ang boses ko ay puno ng pagkadesperado. Dahan-dahang nagsalita si Itay. Dilfuza, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ngunit walang nakakaalam kung anong mangyayari sa iyo sa isang banyagang bansa. Hindi lang ito para sa ospital ni Itay. Gusto ko talagang baguhin ang sarili kong buhay. Sa aking mga salita, natahimik ang aking mga magulang. Ang hapunan ng gabing iyon ay napuno ng mabigat na katahimikan. Kinabukasan, sinimulan ko ang paghahanda ng mga dokumento, passport application, medical examination, crime record certificate. Hindi lamang 1 o 2 dokumento ang kailangan. Sa Uzbekistan, ang pagkuha ng isang dokumento ay tumatagal ng ilang araw. Ang pagpunta sa iba't ibang opisina at pagkuha ng bawat selyo ay isang napakahirap na gawain. Ngunit hindi ako sumuko. Gabi-gabi, umaawit ako ng kanta ng lola ko para magkaroon ng lakas ng loob. Sa kabila ng dagat, may nayon kong mahal. Kung ang bulaklak ay mamumukadkad, ako ay babalik. Kakaiba, ngunit ang pagkanta ng awiting iyon ay nagbibigay sa akin ng lakas. Parang sinusuportahan ako ng lola ko. Ilang linggo ang lumipas, at sa wakas, handa na ang lahat ng mga dokumento. Naayos na rin ang interview date, at kailangan kong pumunta sa kabilang lalawigan para sa interview. Ang interview area ay puno ng mga taong nangangarap ng Pilipinas tulad ko. Karamihan ay mga lalaking kabataan, at iilan lamang ang babae.
Pumasok ako sa interview na may nerbiyos. Ang interviewer ay isang Pilipino na marunong mag-Uzbek. Bakit gusto mong pumunta sa Pilipinas? Gusto kong suportahan ang pamilya ko at gusto ko ring baguhin ang sarili kong buhay. Naranasan mo na bang magtrabaho sa bukid? Nagbebenta ako ng gulay sa bazar. Hindi pa ako nag-aani, pero may tiwala akong matututunan ko. Ang interview ay natapos ng mas maikli kaysa sa inaasahan. Sinabihan akong lalabas ang resulta pagkatapos ng 2 linggo. Ang 2 linggong iyon ay talagang napakatagal. Araw-araw, tinitingnan ko ang mailbox at ang telepono. Isang umaga, dumating ang acceptance letter. Nanginginig ang aking mga kamay at hindi ko mabuksan nang maayos ang sobre. Pumasa. Ang departure date ay sa susunod na buwan. Sumigaw ako nang hindi ko namamalayan. Inay! Itay! Pumasa ako. Noon unang umiyak si inay. Kahit natutol siya, mayroon siyang hangaring suportahan ang pangarap ko. Aba, mabuti naman. Pero siguraduhin mong mag-iingat ka at babalik ng ligtas. Hinaplos ni itay ang aking balikat at sinabi, ang iyong lola ay naglakbay din sa malayo noong bata pa. Magkaroon ka ng lakas ng loob. Dilfuza, nainit ang dibdib ko nang marinig ko ang mga salitang iyon. Mabilis na lumipas ang paghahanda para sa pag-alis. Nag-impake ako ng mga bagahe, nagpaalam, gumawa ng bank account. Nabalitaan din ng mga tao sa nayon at isa-isa silang dumating. Dilfuza, magiging mayaman ka ba sa Pilipinas? Mag-ingat ka. Ikaw ang pagmamalaki ng aming nayon. Dilfuza, magiging mayaman ka ba sa Pilipinas? Gabi bago ako umalis, nagtipon ang buong pamilya at umupo. Naghanda si inay ng mga paborito kong pagkain, plav, manti, at lagman. Mga pagkaing karaniwan lang namin kinakain kapag may pista. Kainin mo ito dahil hindi ka makakakain ng ganitong pagkain sa Pilipinas, sabi ni inay habang umiiyak. Pagkatapos kumain, dahan-dahang nagsalita si itay. Dilfuza, bakit hindi mo bisitahin ang puntod ng iyong lola? Tumango ako. Kinaumagahan, maaga akong pumunta sa puntod ng lola ko. Matagal ko nang hindi nabibisita. At may ilang damo. Binunot ko ang damo at nilinis ang lapida. Lola, pupunta ako sa Pilipinas. Pupunta ako sa bansa ng awiting iyon na kinakanta mo. Umupo ako sa harap ng lapida at tahimik na inawit ang kanta ng lola ko. Sa kabila ng dagat, may nayon kong mahal. Kung ang bulaklak ay mamumukadkad, ako ay babalik. Umiyak ako habang kumakanta. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pakiramdam na may magsisimula. Umaga ng pagpunta sa paliparan, sumakay kaming lahat sa kotse. 3 oras ang biyahe mula sa aming lalawigan patungo sa paliparan. Walang nagsasalita sa kotse. Mahigpit na hawak ni inay ang kamay ko. At si itay ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Pagdating sa paliparan, mas maraming tao kaysa sa inaasahan. Lahat ay may magkatulad na ekspresyon. Pinaghalong pag-asa at pag-aalala. Pagkatapos ng check-in, nagpaalam kami bago pumasok sa departure area. Inay, huwag kang mag-alala. Siguradong babalik ako ng ligtas pagkatapos ng 6 na buwan. Oo, mag-iingat ka sa pagpunta mo. Tumawag ka ng madalas. Hindi na napigilan ni inay ang pagluha. Kinabayo ni itay ang aking balikat at sinabi, ang iyong lola ay magbabantay sa iyo. Maglakas loob ka. Habang dumadaan ako sa departure area, lumingon ako at nakita kong kumakaway ang aking mga magulang. Kumaway din ako habang naglalakad. Wala nang balikan. Sa sandaling sumakay ako sa eroplano, parang may bagong kabanata na nagbukas sa aking buhay. Ang langit ng Uzbekistan na nakikita ko sa labas ng bintana, anong klaseng mundo kaya ang naghihintay sa akin sa kabila ng langit na iyon? Kinuha ko ang panyo ng lola ko mula sa bag at mahigpit na hinawakan. At sa isip ko, nangako ako, sa lugar na iyon na pinapangarap ng lola ko, magsisimula ako
ng bagong buhay. Siguradong magtatagumpay ako at babalik. Lumipad ang eroplano at lumiit ng lumiit ang tanawin sa labas ng bintana. Talagang aalis na ako. Tumibok ng malakas ang dibdib ko. Ngunit kasabay nito, isang kakaibang paniniwala ang nabuo. Ang paniniwala na hindi ako nagkamali sa desisyong ito. Ang paniniwala na ginagabayan ako ng kanta ng lola ko. Ipinikit ko ang aking mga mata sa loob ng eroplano at muling inawit ang kanta sa aking isip. Sa kabila ng dagat, may nayon kong mahal. Kung ang bulaklak ay mamumukadkad, ako ay babalik. Lola, papunta na ako doon. Nang lumapag ang eroplano sa paliparan ng Pilipinas, napahinto ako sa paghinga habang nakatingin sa labas ng bintana. Kahit gabi na, puno ng ilaw ang paligid ng paliparan. Isang tanawin na hindi ko maisip sa Uzbekistan. Pagbaba ko sa eroplano at pagpasok sa gusali ng paliparan, para akong pumasok sa ibang mundo. Napakataas ng kisame, walang katapusan, at ang sahig ay kumikinang tulad ng salamin. Ang mga tao ay nakadamit ng malinis at naglalakad ng mabilis. Napatulala lang ako at tumingin sa paligid. Kakaiba ang automatikong pagbukas ng pinto, at kinabahan ako sa unang beses na sumakay ako sa escalator. Maingat akong sumakay sa bawat baitang. At may tumingin sa akin ng kakaiba ang katabi ko. Nahiya ako, ngunit wala akong magawa. Habang nakapila ako sa immigration, mabilis na tumibok ang puso ko. Kinuha ng opisyal ang aking passport at nagtanong ng isang bagay, ngunit wala akong naintindihan. Ngumiti lang ako at yumuko. Mabuti na lang at may volunteer interpreter sa tabi ko at madaling nagpaliwanag. Seasonal worker ka ba? Saang rehiyon ka pupunta? Sa Pampanga. Nagpaliwanag ang volunteer sa opisyal at agad na selyuhan ang aking passport. Sa wakas, tumuntong na ako sa lupa ng Pilipinas. Pagkuha ko ng aking bagahe at paglabas ko, may isang taong naghihintay na may placard, mukhang mula sa farm. Lumapit ako nang makita ko ang pangalan ko, at sinabi niya ang isang bagay sa Filipino, ngunit wala akong naintindihan. Wala akong magawa kundi sumunod. Pagkasakay ko sa bus, may mga manggagawa na ring nakasakay na galing sa ibang bansa tulad ko. May galing Vietnam, Cambodia, at iba pa. Lahat sila ay pagod ang mukha at walang nag-uusap-usap. Umalis ang bus at talagang nakakamangha ang tanawin sa labas ng bintana. Napakalawak at napakalinis ng kalsada. Malinaw ang mga lane at walang patid ang mga streetlight. Ang mga kotse na nagmamaneho sa expressway ay gumagalaw ng maayos. Ang mga apartment complex ay nakakagulat din. Ang matataas na gusali na may parehong hugis ay nakapila. Parang eksena sa pelikula. Siguro mga 1 oras kaming nagbiyahe. Pumasok ang bus sa isang maliit na bayan at huminto sa harap ng isang farm. Hindi ko masyadong makita ang paligid dahil gabi na. Ngunit nakita ko ang mga greenhouse na nakapila. Mas sistematiko ito kaysa sa mga farm sa Uzbekistan. Lumabas ang isang lalaki na mukhang manager at sinalubong kami. Nagpaliwanag siya ng mabilis sa Filipino, ngunit wala akong naintindihan na isang salita. Tumango lang ako kasama ng iba. Dinala kami sa dormitory na mas malinis kaysa sa inaasahan. Ito ay isang silid na may bunk bed na pinagsasaluhan ng 4 na tao. May personal na locker at mayroon ding communal na banyo at shower room. Mas maganda ang kapaligiran kaysa sa bahay namin sa Uzbekistan. Ngunit sa sandaling iyon, biglang bumagsak sa akin ang matinding kalungkutan. Humiga ako sa kama at tumingin sa kisame. At lumabas ang mga luha. Talaga bang makakayanan ko ang 6 na buwan dito? Kinuha ko ang panyo ng lola ko mula sa bag at niyakap ito sa aking dibdib at inawit ko ng mahina ang kanta ng lola ko. Sa kabila ng dagat, may nayon kong mahal. Medyo kumalma ang loob ko nang kumanta ako. Kinaumagahan, maaga akong nagising. 5:00 pa lang ng umaga, ngunit may mga tao nang gumagalaw sa farm. Pagkatapos ng simpleng agahan, nagsimula agad ang trabaho. Ngayon, kailangan kong magtanim ng bell pepper seedlings.
Nagpakita ng halimbawa ang manager ng farm, ngunit hindi ko talaga naintindihan kahit anong ipaliwanag niya. Sinubukan kong gayahin, ngunit nagkakamali lang ako. Masyado akong nagtatanim ng malalim, o masyadong mababaw, o mali ang pagitan. Ang mukha ng manager ay nagpapakita ng inis. Sumisigaw siya ng isang bagay sa mabilis na Filipino, ngunit hindi ko alam kung ano ang sinasabi niya. Nagsalita sa akin sa Ingles ang isang Vietnamese worker na nagtatrabaho sa tabi ko. Mag-ingat ka. Nakakatakot siya kapag nagalit. Tumango ako at sinikap na mag-focus. Ngunit nanginginig lang ang kamay ko dahil sa kaba. Nang mag-break time, sa wakas, nakapagpahinga na rin ako. Kumuha ako ng pagkain sa kantin at umupo sa isang sulok. Maraming ulam, ngunit karamihan ay ngayon ko lang nakita. Ang umeboshi, Japanese pickled plum, ay napakaasim, mahirap kainin. Ang ibang mga manggagawa ay nagtitipon kasama ang kanilang mga kababayan at kumakain. Nag-iisa ako. Ako lang ang nag-iisang galing Uzbekistan sa farm na ito. Habang kumakain ako, bigla kong na-miss ang plov ng Uzbekistan. Naalala ko ang mainit na pagkaing ginawa ni inay. Nagpatuloy ang trabaho sa hapon. Ang pagtatanim ng seedlings habang nakayuko ay halos pumatay sa aking likod. Nagkapaltos ang aking mga daliri at masakit ang aking tuhod, ngunit hindi ako maaaring magpahinga. Ang iba ay mabilis gumawa at ako lang ang mabagal. Natapos ang trabaho ng magdilim. Pagbalik sa dormitory at pagligo, umiyak ako. Sobrang sakit ng katawan ko at malungkot ang puso ko. Paano ko kaya makakayanan ang susunod na 6 na buwan? Kinuha ko ang panyo ng lola ko mula sa bag at niyakap ito sa aking dibdib at inawit ko ng mahina ang kanta ng lola ko. Sa kabila ng dagat, may nayon kong mahal. Ang pagkanta ng awiting iyon ay nagpapakalma sa aking loob at lumipas ang mahirap na unang araw. Ang sumunod na araw at ang susunod pa ay pareho lang, maagang gumising, magtrabaho hanggang gabi, at matulog ng nakahiga pagbalik sa dormitory. Nasasanay na akong magtanim ng seedlings. At medyo nabawasan na rin ang inis sa mukha ng manager. Ngunit ang kalungkutan ay nanatili. Dahil hindi ako makapag-usap, hindi ako makakagawa ng kaibigan, at laging nag-iisa ako sa break time. Isang hapon, habang nagtatrabaho ako, may isang lalaki na pumasok sa farm. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng 50s, na may mabait na impresyon. Nagbatian sila ng manager ng farm. At dahan-dahan niyang tiningnan ang farm, dumaan siya sa tabi ko at huminto. At tinitigan niya ang aking mukha. Yumuko ako at nagpatuloy sa trabaho. Nakakabigat ang tingin niya. Ngunit patuloy niya akong tinititigan at dahan-dahan siyang nagsalita. Ikaw ba ay may dugong Pilipino? Feel foreigner? Ito ang unang beses na narinig ko ang salitang feel foreigner. Nagtaka ako at tiningnan ko siya. Wala akong naintindihan. Sa sinabi niya, muli siyang nagtanong. Galing ka ba sa Uzbekistan? Tumango ako nang marinig ko ang salitang Uzbekistan. Nagliwanag ang mukha niya. Aba, tama ako. Magkamukha kayo ng mga Pilipino. Magkamukha kami ng mga Pilipino? Ano ang ibig sabihin nito? Napatulala lang ako. May sinabi siya sa manager ng farm. At bumalik siya sa akin. Kung may libreng oras ka sa linggo, bumisita ka sa bahay ko. Ako ang kapitan, village head, ng baryong ito. Mayroon akong kwento na gusto kong ikwento sa iyo. Ang tono niya ay mabait, ngunit hindi ko alam kung ano ang eksaktong nilalaman. Ngunit naramdaman ko ang init, pagkaalis ng kapitan. Patuloy na tumatakbo sa isip ko ang kanyang mga salita. Ang salitang, feel foreigner. Ang salitang, magkamukha kayo ng mga Pilipino. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Nang gabing iyon sa dormitory, kinuha ko ang aking cellphone at naghanap sa internet. Naghanap ako ng mga salitang feel foreigner, Filipino diaspora. Maraming lumabas na impormasyon. Dahan-dahan kong binasa at tumibok ng malakas ang dibdib ko. Ang feel foreigner ay mga inapo ng Pilipino
na naiwan sa ibang bansa dahil sa mga digmaan o migrasyon noong nakaraan. At may mga inapo na napilitang lumipat sa gitnang Asya. Ang mga inapo na iyon ay naninirahan pa rin sa Uzbekistan o Kazakhstan. Halos mapahinto ang aking paghinga. Ang awiting iyon, na kinanta ng lola ko, ang panyo na iniwan ng lola ko. Ang lihim na nakaraan na itinago niya. Parang nag-ugnay ang lahat. Baka ako rin ay inapo ng Pilipino, mula kinabukasan. Gusto kong makita ang kapitan. Ngunit nagpapatuloy ang trabaho sa farm, at halos wala akong personal na oras. Siguro 1 linggo ang lumipas? 1 linggo ng hapon. Sa wakas, binigyan ako ng kalahating araw na pahinga. Ang ibang mga manggagawa ay pumunta sa bayan o nagpahinga sa dormitory, ngunit nagpa siya akong bisitahin ang bahay ng kapitan. Tinanong ko ang manager ng farm. At sinabi niyang 10 minutong lakad lang. Sinabi niya na ang malaking lumang bahay Pilipino sa pasukan ng bayan ay ang bahay ng kapitan. Habang dahan-dahan akong naglalakad, tumibok ng malakas ang dibdib ko. Kakaiba, ngunit may pakiramdam akong may mahalagang mangyayari. Nang tumayo ako sa harap ng pinto, nag-alinlangan ako ng kaunti. Talaga bang pwede akong pumasok? Ngunit naglakas loob ako at pinindot ang intercom. Ilang sandali lang, binuksan ng kapitan ang pinto. Ah, ikaw pala. Naghihintay ako. Halika. Sinalubong niya ako ng may mainit na ngiti at medyo nawala ang aking nerbiyos. Napakaganda ng garden. Ang inayos na mga puno at ang tradisyonal na arkitektura ay maganda. Isang tanawin na hindi ko makikita sa Uzbekistan. Nang dinala ako sa sala at pinaupo, naghatid ng tsaa ang asawa ng kapitan. Ito ay tsaa ng Pilipinas. Tikman mo. Uminom ako ng mainit na tsaa. At parang natunaw ang aking katawan. Dahan-dahang nagsalita ang kapitan. Dilfuza. Sa sandaling nakita kita, naramdaman ko na. May dugong Pilipino ka. Hindi ba? Nagpaliwanag ako ng tapat. Hindi ko po alam. Wala akong masyadong alam tungkol sa lola ko. Hindi siya nagkuwento tungkol sa nakaraan. Narinig ko lang na galing siya sa Uzbekistan. Ngunit sinabi niya na galing siya sa ibang lugar noong bata pa siya. Nagliwanag ang mga mata ng kapitan. Ang lola mo ba ay may kinakanta na kakaibang kanta? Hindi Uzbek o Russian, kundi ibang wika? Nagulat ako sa kanyang sinabi. Opo, may kanta na madalas kantahin ng lola ko. Maaari mo bang kantahin minsan? Maingat kong inawit ang kanta ng lola ko. Sa kabila ng dagat, may nayon kong mahal. Kung ang bulaklak ay mamumukadkad, ako ay babalik. Sa kabila ng ilog, ang aking munting duyan. Habang kumakanta ako, nanigas ang ekspresyon ng kapitan at ng kanyang asawa. Ito ang kantang inaawit ng mga Pilipinong umalis sa kanilang bayan noong unang panahon. Dahan-dahang nagpaliwanag ang kapitan. Ito ay kanta ng mga taong hindi nakabalik pagkatapos ng digmaan o dahil sa iba't ibang kadahilanan at nangungulila sa kanilang bayan, lalo na ang bahagi ng kantang. Sa kabila ng ilog ay tumutukoy sa isang lumang nayon sa Pampanga. Napatindig ako sa kilabot. May ganoong kahulugan pala ang kanta ng lola ko. May iniwan ba ang lola mo, na katulad ng isang clue? Kinuha ko ang panyo ng lola ko mula sa bag. Maingat itong kinuha ng kapitan at sinuri. May mga titik dito, ngunit sobrang labo na. Hindi masyadong makita. Nagdala ng magnifying glass ang asawa ng kapitan. Pagtingin sa magnifying glass, may mga titik na nakikita, parang pangalan na nagsisimula sa Maria. Sabi ng kapitan, Maria? Kung gayon, baka Maria ang pangalan ng lola mo? Tumibok ng malakas ang dibdib ko. Teka muna! May ipapakita akong isang larawan sa iyo. Pumasok ang kapitan sa isang silid at nagdala ng isang lumang larawan. Ito si Lolo Pedring Santos na nanirahan sa aming bayan. Siya ang nagpadala ng balita mula sa Uzbekistan noong 1960s. Sa black and white na larawan, nakatayo ang isang matandang lalaki. Sinabi niya noong nabubuhay pa siya na may pamilya siyang naiwan sa Uzbekistan. Lalo na, hinahanap niya ang isang Maria.
Halos mapahinto ang aking paghinga. Agad na nag-dial ang kapitan ng telepono. Mukhang nakikipag-ugnayan siya sa tagapamahala ng archives ng bayan. Mga 10 minuto ang lumipas. Nagpadala ng larawan sa cellphone ng kapitan. Larawan ito ng isang lumang dokumento. Registration for Family Search. Pedring Santos. Born 1920. Birthplace Pampanga. Born 1920. Birthplace Pampanga. Family name to search. Maria Santos. Maria. Sa sandaling narinig ko ang pangalang iyon, may pumasok sa isip ko. Ang sinabi ng lola ko bago siya namatay. Ang pangalan ko ay Maria noong araw. Noon, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Ngunit ngayon, naisip ko na iyon, ang Pilipinong pangalan ng lola ko, Kapitan. Ang pangalan po ng lola ko ay Maria. Sabay na tumingin sa akin ang kapitan at ang kanyang asawa. Talaga? Opo. Sinabi niya minsan bago siya namatay. Nagliwanag ang mukha ng kapitan. Ito ay halos sigurado na. Ang lola mo ang Maria na hinahanap ni Lolo Pedring Santos. Mahigpit na hinawakan ng asawa ng kapitan ang aking kamay. Dilfuza, hindi ka lang isang dayuhang manggagawa. Ikaw ay pamilya na bumalik sa aming bayan. Nagsimulang tumulo ang aking mga luha. Ngunit mayroon pang mas nakakagulat na katotohanan. Maingat na sinabi ng kapitan. Lolo Pedring Santos ay malayong kamag-anak pala ng aming pamilya. Tiyuhin ko siya. Hindi ako makapagsalita. Kung gayon, magkamag-anak din kami ng kapitan? Ganoon na nga. Nagkita muli ang pamilya pagkatapos ng sitampang taon. Nang gabing iyon, nagkuwentuhan kami ng matagal sa bahay ng kapitan. Ang kasaysayan ng mga Phil-foreigner, ang sakit ng forced migration, at ang kuwento ng maraming inapo ng Pilipino na naghahanap ng kanilang pinagmulan. Dilfuza, maaari ka nang pumili. Maaari kang mag-apply para sa pagkamamamayang Pilipino, Filipino citizenship. Seryosong sinabi ng kapitan. May espesyal na programa para sa Phil-foreigner. Kung mapatunayan mong Pilipino ang iyong ninuno, makukuha mo ang Pilipinong pagkamamamayan, pagkamamayang Pilipino. Ang maging isang Pilipino, ngunit kailangan ko ng mga dokumento, hindi ba? Ang kanta ng iyong lola, ang panyo, at ang dokumento ng family search, sapat na ang mga ito para maging ebidensya. Tutulungan kita. Nang gabing iyon, pauwi sa dormitory. Tiningnan ko ang langit na puno ng bituin. Lola, narito ako sa lupaing pinapangarap mo. Pagdating sa bahay, tinawagan ko ang aking mga magulang sa Uzbekistan. Ipinaliwanag ko nang sunod-sunod ang nangyari ngayon. Umiyak si inay, kaya pala. Ang lola mo ay patuloy na inaawit ang kantang iyon. Habang buhay, inay. Gusto kong subukan mag-apply para sa pagkamamamayang Pilipino. Gusto kong tuparin ang pangarap ng lola. Gusto kong tuparin ang pangarap. Sige, gawin mo. Siguradong tutulungan ka ng lola mo. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, kinuha ko ulit ang panyo ng lola ko. Maria Santos, ang totoong pangalan ng lola ko. At nangako ako. Tutuparin ko ang pangarap na hindi natupad ng lola ko habang buhay. Ang aking pang-araw-araw na buhay ay ganap na nagbago pagkatapos ng pagkikita namin ng kapitan. Sa araw, nagtatrabaho pa rin ako sa farm. Nagtatanim at nag-aalaga ng bell pepper seedlings. Ngunit sa gabi, abala ako sa paghahanda para sa Pilipinong pagkamamamayan. Talagang malaking tulong ang kapitan. Una, nakipag-ugnayan siya sa samahan ng mga Phil-foreigner at kinuha ang listahan ng mga dokumentong kailangan para sa aplikasyon ng citizenship. Napabuntong hininga ako nang makita ko ang mga dokumento. Birth certificate, family relation certificate, birth record ng lola ko, at iba't ibang dokumento na nagpapatunay na may dugong Pilipino. Walang madali sa mga dokumentong ito. Huwag kang mag-alala. Dahan-dahan nating ihanda, isa-isa, pagpapalakas loob ng kapitan, ngunit hindi maiiwasan ang gastos.
Tinawagan ko ang aking mga magulang sa Uzbekistan at hiniling na hanapin ang mga dokumento na may kaugnayan sa lola ko. Sinimulan ni inay ang paghahanap sa bawat sulok ng bahay. Pagkatapos ng ilang araw, dumating ang magandang balita mula kay inay. Dilfuza, nakita ko ang lumang dokumento ng lola mo. Nakasulat sa Russian, ngunit parang tungkol sa birth. Tumibok ng malakas ang dibdib ko. Inay, kunan mo ng larawan at ipadala mo agad. Agad na ipinadala ang larawan. May nakasulat sa isang luma at dilaw na papel. Sa Russian typewriter, ipinakita ko ang larawan sa kapitan. At humingi siya ng tulong sa isang kaibigan na marunong ng Russian para ipatranslate. Nakakagulat ang resulta ng translation. Born in 1920. Birthplace, Philippines, Pampanga. 1937. Forced migration record to Central Asia. Ito ay malinaw na ebidensya na talagang ipinanganak ang lola ko sa Pilipinas. Ngunit ang problema ay ang opisyal na pagpapatunay ng dokumentong ito para isumite sa gobyerno ng Pilipinas. Kailangan itong notarized at translated sa opisyal na paraan. Nakipag-ugnayan ako sa tanggapan sa Uzbekistan. Ngunit ang sagot ay komplikado ang proseso at matagal. Aabutin ng 3 buwan, hindi bababa. Nawalan ako ng pag-asa sa sinabi ng opisyal, ngunit hindi ako maaaring sumuko. Pagkatapos ng trabaho sa farm, nagsulat ako ng mga dokumento hanggang gabi. Kailangan ko ring mag-aral ng Filipino. Ang isa sa mga kondisyon para sa aplikasyon ng citizenship ay ang pagkakaroon ng basic Filipino language skill. Ang anak na babae ng kapitan, na si Ate Z, ay pumupunta tuwing weekend at nagtuturo ng Filipino. Ang alpabeto mismo ay bago sa akin. Ang sistema ng paggawa ng salita sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga syllable ay napakahirap sa simula. Sanay ako sa English alphabet, ngunit ang Filipino ay ganap na bagong mundo. Ate, huwag mong subukang matuto ng mabilis. Dahan-dahan, isa-isa. Sa pagpapalakas loob ni Ate Z, binuksan ko ang notebook ko gabi-gabi at nag-practice ng Filipino. Sumulat ako ng A, E, I, O, U, ng daan-daang beses, at natuto ng simpleng salita, sili, kamatis, tubig, lupa. Isang araw, nagbigay ng utos ang manager ng farm sa akin sa Filipino, at nagulat siya nang maintindihan ko at sundin. Oh, nag-aaral ka na ng Filipino? Opo. Nag-aaral ako ng dahan-dahan. Ito ang una kong pagbigkas, ngunit naintindihan. Ang pakiramdam na iyon, hindi ko maipaliwanag sa salita, ngunit ang Filipino Language Proficiency Test ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Nang tanggapin ko ang questionnaire sa unang beses na nag-exam ako, nataranta ako agad. Masyadong mabilis ang Filipino na pinatugtog sa listening comprehension at puno ng hindi ko alam na salita ang mga reading passage. Sa writing test, kailangan kong sumulat ng simpleng self-introduction, ngunit nanginginig ang aking kamay at pumilipit ang aking sulat. Ang resulta ay fail. Umiyak ako nang makita ko ang failure notice sa halip na acceptance letter. Kung hindi ko kayang ipasa ang basic exam na ito, paano ko kaya magagawa? Bumalik ako sa dormitory at humiga sa kama. Tinitigan ko ang kisame at gusto kong sumuko na. Nang sandaling iyon, tumunog ang aking cellphone. Si Kapitan Dilfuza. Narinig kong nag-fail ka. Pasensya na, Kapitan. Mukhang napakahina ko. Dilfuza, hindi. Sino ang pumapasa sa unang beses? Ako mismo ay pumasa sa driver's license test sa pangatlong beses. Napangiti ako sa biro ng kapitan. Maghanda ulit tayo. Maghahanap ako ng mas mahusay na guro para sa iyo. Huwag kang sumuko. Ang tawag na iyon ang nagpatayo ulit sa akin. Mula kinabukasan, mas nag-aral ako ng masigasig. Nagsimula akong dumalo sa libreng Filipino language class sa Multicultural Center na inirekomenda ng kapitan. Doon, nakakilala ako ng maraming dayuhan na nag-aaral ng Filipino tulad ko.
May galing Vietnam, may worker galing Saudi, may student galing China. Lahat sila ay nag-aaral ng Filipino dahil sa kani-kanilang dahilan. Ako rin, nag-fail ako ng 2 beses sa exam. Pumasa ako sa pangatlong beses, sabi ng isang ate galing Vietnam, at nagkuwento ng kanyang karanasan. Kung hindi ka susuko, makukuha mo rin. Fight. Malaking lakas ang ibinigay ng kanilang suporta. Pagkatapos ng 2 buwan, nag-exam ako sa pangalawang beses. Ngayon, mas handa na ako. Medyo naintindihan ko na ang mga conversation sa listening comprehension at naunawaan ko na ang kahulugan ng mga reading passage kung babasahin ko ng dahan-dahan. Ngunit fail ulit ang resulta. Kulang ako ng score. Kulang ako ng 2 puntos para sa passing score. Talagang na-frustrate ako. Ang lapit ko na, ngunit nag-fail pa rin ako. Ngunit hindi ako sumuko sa pagkakataong ito. Ang ibig sabihin ng kulang lang ng 2 puntos ay malapit na akong makarating sa goal. Nag-aral ako ng mas intensive sa loob ng 1 buwan. Lalo akong nag-focus sa writing na kulang ako. Si Ate G ay nagbigay ng writing assignment araw-araw at nagsulat ako ng diary sa Filipino araw-araw. Ngayon, nagtanim ako ng sili sa farm. Maganda ang panahon. Dumating si Kapitan. Ang aking mga pangungusap ay awkward. Ngunit habang nagsusulat ako araw-araw, gumagaling ako. Ang araw ng pangatlong exam ay papalapit na. Sa bus na papunta sa exam venue, kinuha ko ang panyo ng lola ko at hinawakan. Lola, tulungan mo ako na maging matagumpay. Siguradong ipapasa ko at tutuparin ang pangarap mo. Nanalangin ako sa aking isip. Ang exam ay mahirap pa rin, ngunit may tiwala ako ngayon. Ginawa ko ang lahat sa listening, reading, at writing. Pagkatapos ng 2 linggo, lumabas ang resulta. Pass. Halos sumigaw ako sa sandaling natanggap ko ang acceptance letter. Ito ay pass sa pangatlong beses. Agad akong tumawag kay Kapitan. Kapitan, pumasa po ako. Talaga? Congratulations, Dilfuza. Naniniwala ako sa iyo. Halika sa bahay ko ngayong gabi. Mag-celebrate tayo. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng maliit na celebration sa bahay ng Kapitan. Ang pamilya ng Kapitan, si Ate G, at pati na rin ang mga guro sa Multicultural Center ay dumating. Napasa mo ang unang hakbang. Ngayon, maghanda na tayo para sa mga dokumento, sabi ng Kapitan. Ang pagpasa sa Filipino language test ay simula pa lang. Ang tunay na mahirap na trabaho ay naghihintay pa. Pagkatapos kong makapasa sa Filipino test, sinimulan ko ang mas intensive na paghahanda para sa aplikasyon ng Special Naturalization. Masikip na nakipagtulungan ang Kapitan sa samahan ng mga Phil-foreigner at tinulungan ako. Ang una naming ginawa ay opisyal na ipatunay ang birth record ng lola ko. Kailangan naming pumunta ng maraming beses sa tanggapan ng lalawigan para ipanotarize ang dokumento na nahanap ng inay ko sa Uzbekistan. Mabuti na lang at tumulong ang tiyo ko sa Uzbekistan, Dilfuza. Ang mga tanggapan dito ay napakakomplikado. Kapag pumunta ka sa isang lugar, sasabihin nila na pumunta ka sa iba, at kapag pumunta ka sa doon, sasabihin na bumalik ka sa simula. Naawa ako nang marinig ko ang reklamo ng tiyo ko. Ngunit nagpapasalamat din. Ilang linggo ang lumipas, at sa wakas, ipinadala sa Pilipinas ang notarized na dokumento. Ang sumunod ay ang proseso sa Pilipinas. Nagpunta ako sa Bureau of Immigration at nagtanong tungkol sa aplikasyon ng Special Naturalization. Ang officer ay mabait. Ngunit habang nakikinig ako sa paliwanag, mas lalong nagiging komplikado. Ang Special Naturalization para sa Phil-foreigner ay mas madali kaysa sa General Naturalization. Ngunit marami pa ring kailangan patunayan. Ipinakita sa akin ng officer ang checklist. Birth record ng lola, family relation certificate ng lola, at ako, forced migration-related documents, at pati na rin ang patotoo ng Phil-foreigner community, lalo na. Mahalaga ang patunay ng family relation. Kailangan ng dokumento na nag-uugnay sa lola mo, sa inay mo, at sa iyo. Kailangan kong kumuha ng family relation certificate
mula sa Uzbekistan. Muli akong humingi ng tulong sa tiyo ko at kumuha siya ng mga dokumento sa iba't ibang tanggapan. Ngunit may problema. Ang mga tala ng henerasyon ng lola ko ay nawawala. Sinasabi na hindi na ayos na naimbak ang maraming tala sa gitna ng kaguluhan noong panahon ng Sobyet. Anong gagawin ko? Natataranta akong nagkuwento sa kapitan. Maaari itong patunayan sa pamamagitan ng patotoo. Humingi tayo ng patotoo sa samahan ng mga Phil-Foreigner. Ayon sa mungkahi ng kapitan, nakipag-ugnayan ako sa samahan ng mga Phil-Foreigner. Naghanap ang samahan ng mga matatanda na Phil-Foreigner na lumipat mula sa parehong rehiyon sa panahon ng lola ko. Isa sa kanila ang nakatanda sa lola ko. Maria, narinig ko ang pangalang iyan. May bata na may ganoong pangalan sa aming nayon. Ito ay patotoo ng isang matandang babae na nasa 80s na. Kahit hindi ito sigurado, ang nilalaman na nagpapaliwanag ng sitwasyon at konteksto noon ay malaking tulong. Gumawa ang samahan ng isang opisyal na testimony at maaari itong i-attach sa aplikasyon. Malaki rin ang papel ng kapitan. Opisyal niyang ipinakuha ang dokumento ng family search ni Lolo Pedring Santos mula sa archives ng bayan. Malinaw na nakasulat doon ang tala tungkol sa Maria Santos na hinahanap. Ang dokumentong ito ang magiging decisive evidence, sabi ng kapitan ng may tiwala. Nagpa siya rin kaming isumite ang kanta na kinanta ng lola ko bilang ebidensya. Kinuhaan ko ng video ang sarili ko habang inaawit ang kanta. At ang samahan ng mga Phil-Foreigner ay nag-attach ng impormasyon na nagpapaliwanag ng historical background ng kantang ito. Ang kantang ito ay inawit sa komunidad ng Phil-Foreigner sa Central Asia noong 1950s na nangungulila sa kanilang bayan sa Pampanga. Halos 5 buwan ang inabot bago handa ang lahat ng mga dokumento. Sa panahong iyon, nagpatuloy ang trabaho sa farm. At ako ay nagtatrabaho sa araw at nagsusulat ng dokumento sa gabi, isang double life. Pagod ang aking katawan. Ngunit puno ng pag-asa ang aking puso. Sa wakas, natapos ang lahat ng mga dokumento. Isang makapal na folder na naglalaman ng ebidensya ng aking buhay. Birth record ng lola, family relation certificate, family search registration, testimony ng samahan ng mga Phil-Foreigner, Filipino Language Test Certificate, at pati na rin ang larawan ng panyo ng lola ko. Sige, pumunta na tayo at isumite, sabi ng kapitan. At sinamahan niya ako sa Bureau of Immigration. Sa sandaling isinumite ko ang mga dokumento. Naghalo ang kaba at pag-asa. Natapos na ang pagtanggap, karaniwan. 3 buwan hanggang 6 na buwan ang aabuti ng evaluation, sabi ng officer. 6 na buwan. Muling magsisimula ang mahabang paghihintay. Ngunit sa pagkakataong ito, may pag-asa ako. Dahil ginawa ko ang lahat para maghanda. Paglabas namin sa opisina, tinapik ng kapitan ang aking balikat. Magaling? Dilfuza. Maghihintay na lang tayo. Bumalik ako sa farm at sinimulan ang trabaho tulad ng dati. Ngunit sa likod ng aking isip, laging nasa isip ko ang resulta ng evaluation. Araw-araw, tinitingnan ko ang aking cellphone at ang mailbox. 1 buwan ang lumipas, 2 buwan, walang balita, 1 araw sa pangatlong buwan. Tumawag ang Bureau of Immigration. Tumibok ng malakas ang dibdib ko. Hello! Si Maria ba ito? Kailangan namin ng karagdagang dokumento. Hindi ito pass o fail, kundi kahilingan para sa karagdagang dokumento. Nawalan ako ng pag-asa. Ngunit ibig sabihin nito ay may pagkakataon pa. Maari mo bang isumite ang larawan ng lapida ng lola mo? At kailangan din namin ng patunay ng paninirahan sa Uzbekistan. Muli akong humingi ng tulong sa pamilya ko sa Uzbekistan. Binisita ng tiyo ko ang puntod ng lola at kinunan ng larawan ang lapida. Ang pangalan ng lola ko sa Uzbek ay nakaukit sa lapida. Ngunit may nakaukit ding maliit na Filipino na titik, Maria Santos. Umiyak ako nang matanggap ko ang larawan. Hindi nakalimutan ng lola ko ang kanyang tunay na pangalan hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ibinigay ko ang mga karagdagang dokumento at muling naghintay.
Pagkatapos ng isang buwan, muling tumawag ang telepono. Sa pagkakataong ito, abiso ng interview date. May interview ka sa susunod na Martes, 10 a.m. Pumunta ka sa Bureau of Immigration. Sinimulan ko ang paghahanda para sa interview. Inayos ng kapitan at ni Ate G ang mga posibleng tanong at tinulungan akong mag-practice ng sagot. Bakit gusto mo ang Pilipinong pagkamamamayan? Gusto kong bawiin ang pinagmulan ng lola ko. At gusto kong magsimula ng bagong buhay dito. Anong trabaho ang gusto mong gawin sa Pilipinas? Gusto kong matuto pa ng agriculture technology at magpatakbo ng smart farm. At gusto kong tulungan ang mga inapo ng field foreigner tulad ko. Gabi bago ang interview. Hindi ako makatulog. Kinuha ko ang panyo ng lola ko at tinitigan ito ng matagal. Lola, tulungan mo ako na maging matagumpay bukas. Sa araw ng interview, sinamahan ako ng kapitan. Habang naghihintay ako sa waiting room, halos sumabog ang aking puso. Maria Delfuza. Binuksan ko ang pinto at pumasok. 3 interviewer ang nakaupo. Umupo ka. Huwag kang kabahan at sagutin ng komportable. Ang interview ay tumagal ng halos 30 minuto. Habang nakikinig sila sa aking kuwento, namula ang mga mata ng mga interviewer. Lalo na nang hiniling nila na kantahin ko ang kanta ng lola ko, Sa Kabila ng Dagat. May nayon kong mahal. Kung ang bulaklak ay mamumukadkad, ako ay babalik. Nanginginig ang boses ko habang kumakanta. Salamat. Talagang nakakaantig ang iyong kuwento, sabi ng isa sa mga interviewer. Pagkatapos ng interview at paglabas ko, nag-thumbs up ang kapitan. Magaling ka. Siguradong magiging maganda ang resulta. Mula noon, muling nagsimula ang oras ng paghihintay. Ngunit mas komportable na ako ngayon. Dahil ginawa ko ang lahat, 3 linggo ang lumipas pagkatapos ng interview. Araw-araw, tinitingnan ko ang aking cellphone at ang mailbox ito na ang naging gawain. Kahit nagtatrabaho ako sa farm, laging nasa isip ko ang resulta. Isang hapon, habang nagtatrabaho ako sa bell pepper field, tumunog ang aking cellphone. Hindi kilalang numero. Nanginginig ang aking kamay habang sinasagot ko ang telepono. Hello? Si Maria Delfuza ba ito? Galing ako sa Bureau of Immigration. Halos huminto ang aking puso. Opo, ako po. Congratulations. Ang iyong aplikasyon para sa special naturalization ay approved. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Hindi ako nagkakamali sa narinig ko. Hindi ba? Totoo po ba? Opo, approved na. Pumunta ka sa susunod na linggo para kunin ang iyong Certificate of Naturalization. Sa sandaling ibinaba ko ang telepono, nawala ang lakas ng aking mga paa. Umupo ako sa lupa at umiyak. Nagulat ang Vietnamese worker na nagtatrabaho sa tabi ko at tumakbo sa akin. Delfuza, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Pumasa ako. Magiging Pilipino na ako. Hindi ako makapagsalita ng maayos dahil sa pag-iyak. Agad akong tumawag kay Kapitan. Kapitan! Approved na! Talaga pong approved na! Talaga? Congratulations, Delfuza! Sandali lang. Pupunta ako sa farm ngayon. Hindi pa natatapos ang 30 minuto, dumating ang kapitan sa farm. Sumunod din si Ate G at ang asawa ng kapitan. Congratulations, ate. Binigyan ako ni Ate Z ng bouquet ng bulaklak. Ngayon, pamilya na talaga tayo. Mahigpit na hinawakan ng kapitan ang aking kamay. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng celebration sa bahay ng kapitan. Ilang matatanda sa bayan ang dumating din. Congratulations, Delfuza! Ngayon, tao ka na ng aming bayan. Ang babae na bumalik pagkatapos ng 70 taon. Muli akong umiyak sa mga mainit na salita ng mga matatanda. Ang asawa ng kapitan ay naghanda ng mga pagkain nang may pagmamahal sa mesa. Kabilang sa mga iyon ay mayroong kakanin at Filipino dessert. Ito ay pagkain na kinakain sa celebration dito sa Pilipinas, paliwanag ng kapitan. Dahil ngayon ang pangalawang birthday mo, naghanda ako ng kakanin. Pangalawang birthday.
Ang salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Talagang muli akong isinilang ngayon. Tinawagan ko rin ang aking mga magulang sa Uzbekistan. Inay, Itay, pumasa ako. Pilipino na ako. Umiyak si inay. Siguradong matutuwa ang lola mo. Dilfuza, ipinagmamalaki ka namin. Inay, kapag naging stable ako, tatawagin ko rin kayo. May family visa program daw dito sa Pilipinas. Aba, darating din ang araw na iyan. Sa ngayon, maging malusog ka at ligtas. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, kinuha ko ang panyo ng lola ko. Maria Santos, ang tunay na pangalan ng lola ko. Isang linggo ang lumipas. Muli akong bumisita sa Bureau of Immigration. Sa pagkakataong ito, para kunin ang Certificate of Naturalization. Republic of the Philippines Certificate of Naturalization. Maria Dilfuza Santos. Ang aking pangalan ay nakasulat sa opisyal na dokumento. Maria Dilfuza Santos. Ang aking pangalan na nagmana ng apelyido ng lola ko. Congratulations! Ngayon, isa ka ng mamamayan ng Pilipinas. Inabot ng officer ang kanyang kamay para makipag-shake hands. Sa sandaling naghawakan ng aming mga kamay, naramdaman ko na totoo ang lahat. Ang susunod ay ang pagpunta sa City Hall para mag-apply para sa residency certificate. Pinahintulutan ako ng kapitan na gamitin ang isang silid sa isang maliit na gusali na pag-aari niya bilang aking tirahan. Kukunan ka namin ng litrato. Tumingin ka sa harap. Kinunan ang aking unang ID picture bilang isang Pilipino. Makukuha mo ito pagkatapos ng 2 linggo. Bumalik ka ulit. Ang 2 linggong iyon ay talagang napakatagal. Sa wakas, dumating ang araw para kunin ang ID. Ang aking puso ay puno nang matanggap ko ang card. Ang aking pangalan na nakasulat sa Filipino sa tabi ng larawan. Maria Dilfuza Santos. At ang citizenship na Pilipinas. Ang maliit na card na ito ang ganap na nagbago sa aking buhay. Pagkatapos ng ilang araw, nagkaroon ng espesyal na event sa Barangay Hall. Isang welcome ceremony para sa mga bagong naturalized citizen. 5 kaming naturalized citizen na kasali, kasama ako. May galing China, Vietnam, Korea, at ako na galing Uzbekistan. Lahat kami ay galing sa ibang bansa. Ngunit ngayon, magkapareho na kaming mga Pilipino. Ang Philippine flag ay nakasabit sa bulwagan. Diretsong nagbigay ng welcome speech ang kapitan. Kayo ay mahalaga ng bahagi ng Pilipinas ngayon. Ang inyong iba't ibang pinagmulan at karanasan ay lalong magpapayaman sa ating bayan. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Sa welcome ceremony, inawit ang lupang hinirang sa harap ng bandila. Pagkatapos ng event, binigyan ako ng Philippine flag bilang regalo. Ito ang una kong Philippine flag. Pagbalik sa dormitory ng farm, maingat ko itong isinabit sa dingding ng aking silid. Habang tinitingnan ko ang red and blue flag na may araw, naramdaman ko na talaga akong bahagi ng bansang ito. Nang gabing iyon, humiga ako sa kama at naalala ang mga nakaraang araw. Ang mga araw na nagbebenta ako ng gulay sa bazar ng Uzbekistan. Ang sandaling nagdesisyon akong pumunta sa Pilipinas. Ang pagkadama ng overwhelm sa paliparan ng Pilipinas. Ang hirap ng trabaho sa farm. Ang faithful meeting namin ng kapitan. Ang paghahanap sa lihim ng lola. Ang pagkabigo at pagtagumpay sa Filipino test. At ang sandaling ito na naging tunay akong Pilipino. Ang lahat ay parang isang panaginip. Kinuha ko ang panyo ng lola ko at niyakap ito sa aking dibdib. Lola, natupad ko ang pangarap mo. Umiyak ako. Ngunit masayang luha ito. Kinabukasan, nang pumasok ako sa farm, binati ako ng aking mga kasamahan. Maria, congratulations! Pilipino ka na talaga. Nag-thumbs up ang Vietnamese worker. Bumati rin ang manager ng farm. Maaari ka nang magtrabaho bilang opisyal na empleyado, hindi na seasonal worker. Baguhin natin ang kontrata. Nagbago ang aking katayuan. At nagbago rin ang aking mga kondisyon sa trabaho. Maaari na akong magtrabaho sa buong taon,
hindi lang 6 na buwan. At tumaas ang aking sweldo. Higit sa lahat, makikinabang na ako sa social insurance. Gabi, binisita ko ang bahay ng kapitan. Kapitan, maraming salamat po. Hindi po ito magiging posible kung wala kayo. Hindi Dilfuza. Dahil hindi ka sumuko. At dahil tinulungan ka ng lola mo. Ngumiti ang kapitan. Ito pa lang ang simula. Isipin mo kung anong buhay ang gusto mong tahakin sa Pilipinas. May sagot na ako sa tanong na iyon. Gusto ko pa pong matuto ng agriculture technology. At balang araw, gusto kong magkaroon ng sarili kong farm. Mabuti. Tutulungan kita. May magandang agriculture technology center. Sa Pampanga, ng gabing iyon. Natulog ako na nangangarap ng kinabukasan. Hindi na ako isang dayuhang manggagawa. Ako ay isang mamamayan ng Pilipinas. Si Maria Dilfuza Santos, ang taong nagbalik ng pinagmulan ng kanyang lola at ang taong naglalayong abutin ang bagong pangarap pagkatapos kong makakuha ng Pilipinong pagkamamamayan. Mabilis na nagbago ang aking buhay. Ang una kong ginawa ay mag-enroll sa Agriculture Technology Center. Sa rekomendasyon ng kapitan, bumisita ako sa Pampanga Agriculture Technology Center. Gusto kong mag-enroll sa Smart Agriculture Education Program. Masayang sinalubong ako ng officer. Naturalized citizen ka pala. Welcome. May klase na magsisimula sa susunod na buwan. Sasali ka ba? Siyempre. Ang Smart Agriculture Education ay talagang isang bagong mundo. EOT sensors, automatic watering system, temperature control device, mobile app remote control, advanced technology na hindi ko maisip sa Uzbekistan. Mahirap sa simula, ngunit nakatulong ang karanasan ko sa paghawak ng mga farm tools. Hindi rin naging mahirap ang pag-unawa sa prinsipyo ng paggana ng electronic circuits at sensors kaysa sa inaasahan. Maria, mabilis kang umintindi. May karanasan ka ba sa paghawak ng makina? Tanong ng guro. Nagtrabaho po ako sa bazar sa Uzbekistan, ngunit mahilig po ako sa makina. Masaya po akong matuto. Natapos ko ang 3 buwan na program. At nakakuha ako ng certificate. At nag-enroll pa ako sa mas specialized program. Eco-friendly farming, pest control, agricultural product distribution. Maraming matututunan. Habang nag-aaral ako, mas nagiging konkreto ang aking pangarap. Ang pangarap na magpatakbo ng sarili kong smart farm balang araw. Ngunit ang problema ay ang startup capital. Kailangan ng hindi bababa sa milyon-milyong piso para magsimula ng farm. At wala akong ganoong pera. Nag-aalala ako. Ngunit nagbigay ng magandang impormasyon ang kapitan. May assistance program para sa mga bagong magsasaka. Mag-apply ka. Ito ay ang Agricultural Sector Human Resource Investment Fund na pinapatakbo ng gobyerno. Makakakuha ako ng hanggang 1.5 milyong piso na tulong. Inayos ko ang settings para mas malaki ang tulong dahil sa daloy ng kuwento. Agad akong nagsimula sa paggawa ng business plan. Gabi-gabi, umupo ako sa harap ng computer at nagplano, anong crops ang itatanim? Anong technology ang gagamitin? At paano ibebenta? Tinulungan ako ng mga guro sa Agriculture Technology Center sa paggawa ng plan. Mahalaga ang market analysis. Kailangan nating pumili ng crops na may competitive edge. Pinili ko ang bell pepper at tomato na compound cultivation. Ito ang technology na natutunan ko habang nagtatrabaho sa farm at maganda rin ang marketability. Lalo na, may tiwala akong mapapabuti ko ng malaki ang kalidad gamit ang smart agriculture technology. Ibinigay ko ang business plan at naghintay para sa evaluation. Pagkatapos ng 1 buwan, dumating ang interview notice. Ipinaliwanag ko ang aking pangarap sa harap ng mga evaluator. Bumalik ako dito para hanapin ang pinagmulan ng aking lola. Ngayon, gusto kong magtanim ng bagong ugat dito. Sa pamamagitan ng agrikultura, paano makakatulong ang iyong karanasan sa Uzbekistan? Alam ko ang kahirapan. At alam ko rin ang pagkadesperado. Ang business na ito
ay hindi lang simpleng pagkakakitaan para sa akin, ito ang mismong buhay ko. Dahil siguro sa katapatan ko. Nakakuha ako ng approval notice pagkatapos ng 2 linggo. Isang hindi kapani-paniwalang halaga. Pera na hindi ko kikitain kahit magtrabaho ako habang buhay sa Uzbekistan. Nagrekomenda rin ang kapitan ng farmland, isang malawak na lupa sa labas ng bayan. Dito ka magsimula. Huwag kang mag-alala sa upa. Nagsimula ang pagtatayo ng greenhouse. Nagpa siya akong magtayo ng 6 na smart farmhouse. Habang nagpapatuloy ang konstruksyon, bumisita ako sa site araw-araw. Sinuri ko ang bawat isa. Natuto. At direktang nakilahok. Maria, gusto mong gawin lahat ng mag-isa, sabi ng construction supervisor habang tumatawa. Dahil farm ko po ito. Gusto kong malaman ang lahat. Pagkatapos ng 2 buwan, natapos na ang greenhouse. Umiyak ako nang makita ko ang mga kumikinang na greenhouse. Nagkaroon ako ng sarili kong farm. Nagsabit ako ng maliit na sign sa pasukan ng farm. Maria Dilfuza Santos Smart Farm. Ang aking pangalan na nakasulat sa Filipino at Ingles. Ipinagmamalaki ko, nagsimula ang unang pagtatanim. Nagtanim ako ng bell pepper at tomato seedlings. At pinaandar ang Smart Agriculture System. Mobile app na nagpapakita ng real-time temperature at humidity. At system na automatikong nagbibigay ng tubig. Talagang nakakagulat. Ngunit hindi sapat ang technology lang. Araw-araw, nag-ikot ako sa greenhouse ng maaga at tiningnan mismo ang kalagayan ng crops. Ang kulay ng dahon, ang kapal ng tangkay, ang laki ng bunga sinuri ko ng detalyado. Ang trabaho sa bukid ay mas maganda pa rin kapag may kamay ng tao. Tama ang sinabi ng kapitan. Nang bumisita siya. Pagkatapos ng ilang buwan, dumating ang unang harvest. Talagang nakakakilig ang sandali ng pag-aani ng bell pepper at tomato na hinog na. Pare-pareho ang laki at matingkad ang kulay. Humingi ako ng quality inspection sa Agriculture Technology Center. Grade A. Ang ganda ng pagkakatanim mo. Puno ng galak ang aking dibdib sa sinabi ng officer. Maayos ang pagbebenta. Nagsimula akong mag-supply sa malalaking supermarket sa pamamagitan ng regional cooperative. At nagsimula rin akong magbenta online. Lalo na, dumami ang mga order dahil nalaman ng mga tao ang aking kuwento. Ang brand na premium agricultural products cultivated by Phil Foreigner Youth ay nakakuha ng magandang tugon mula sa mga mamimili. Ang sales sa unang buwan ay malaki at patuloy na tumaas sa pangalawa at pangatlong buwan. Ang net profit ay malaki. Kikitain ko na ang kinikita ko sa Uzbekistan sa loob ng 1 taon sa loob lang ng 1 buwan. Dahil sa tagumpay ko, kailangan ko na ng tao. Nag-hire ako ng 2 Vietnamese worker at 1 Cambodian worker na nagtrabaho kasama ko sa farm. Maria, ang galing mo. Naging boss ka na. Bati ng ate galing Vietnam. Susundin ka namin ng masigasig. Maliit na farm lang ito, ngunit masaya ako na may mga kasamahan akong nagtatrabaho kasama ko. Nang maging komportable ako, nagsimula rin ako sa iba pang bagay. Tuwing weekend, nagboboluntaryo ako sa Multicultural Center. Tinulungan ko ang mga bagong dayuhang manggagawa sa kanilang buhay sa Pilipinas. Mahirap talaga sa simula. Ngunit huwag kayong sumuko. Nagawa ko. Hindi ba? Ang aking karanasan ay naging pag-asa sa kanila. Lalo na, mas masigasig akong tumulong sa mga inapo ng Phil Foreigner. Nag-iisip ka ba ng naturalization? Tutulungan kita. Ibinalik ko sa iba ang tulong na natanggap ko. Patuloy na lumawak ang farm. Pagkatapos ng 1 taon, nagdagdag ako ng 3 greenhouse. Tumagal din ang bilang ng empleyado sa 5. Mas tumaas pa ang sales. Naging stable na talaga ang business. Nagawa ko ring magbigay ng magandang balita sa aking mga magulang. Talaga? Ipinagmamalaki ka namin, Dilfuza. Tatawagin na kita. At si Itay dito, sa Pilipinas balang araw. Mag-apply ako para sa family invitation visa. Nagtrabaho ako ng masigasig para matupad ang pangakong iyon. Isang araw, humingi ng interview ang isang lokal na newspaper.
Gusto nilang isulat ang success story ng isang naturalized youth. Binisita ng reporter ang farm at nag-interview. Ano ang pinakamalaking pagbabago simula nang dumating ka sa Pilipinas? Ang pagkakaroon ng pangarap. Nag-aalala lang ako noon sa Uzbekistan tungkol sa kinabukasan, ngunit dito, maaari akong magplano para sa susunod na 10 taon. Pagkatapos lumabas ang artikulo, mainit ang tugon. Maraming tao ang nagpadala ng encouragement message at dumami ang inquiry sa farm. Tumawag din ang City Hall. Maaari ka bang sumali sa Multicultural Policy Consultation Meeting? Siyempre, kung makakatulong ang aking karanasan sa pagpapabuti ng policy, masaya akong sumali. Sa meeting, ibinahagi ko ang aking opinyon. Ang kailangan ng mga naturalized citizen ay hindi lang pera. Mas mahalaga ang education at mentoring. Hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong ng kapitan. At marami pang iba. Tinanggap ang aking mungkahi. At ginawa ang isang naturalized citizen mentoring program. Ako ang naging unang mentor. Sa program na iyon, 2 beses sa isang buwan, nakikipagkita ako sa mga bagong naturalized citizen at nagbibigay ng payo. Ibinahagi ko ang pagmamahal na natanggap ko. Nang maging stable ang farm, nakakita ako ng mas malawak na mundo. Isang araw, may espesyal na alok mula sa City Hall. Maari ka bang maging ambassador para sa Multicultural Coexistence Festival? Ang Multicultural Festival ay isang malaking event na ginaganap taon-taon. Isang lugar kung saan nagtitipon ang mga multicultural family mula sa buong bansa at ipinakikilala ang kani-kanilang kultura. Masaya akong tumanggap. Kung makakaya ko, gagawin ko po ng may galak. Sa panahon ng paghahanda para sa festival, nakilala ko ang maraming multicultural family. May migrant wife galing Vietnam, worker galing Saudi, student galing China, talagang iba't ibang tao. Lahat sila ay nabubuhay sa Pilipinas dahil sa kani-kanilang dahilan. Napakabigat sa akin sa simula. Nakikisimpatiya ako sa kanilang kwento. Lahat kami ay dumaan sa parehong landas. Sa araw ng festival, talagang maraming tao ang nagtipon sa park. Traditional food booth, cultural performance, exhibit, iba't ibang event ang ginanap. Umakyat ako sa stage bilang opening speaker. Daan-daang tao ang nakatingin sa akin. Kinabahan ako, ngunit malinaw ang dapat kong sabihin. Kumusta? Ako po si Maria Dilfuza Santos. Kinuha ko ang mikropono at dahan-dahang nagsimula. Ilang taon na ang nakalipas. Ako ay isang mahirap na tindera sa bazar ng Uzbekistan. Wala akong nakikitang kinabukasan. At mabigat ang bawat araw. Tahimik na nakinig ang mga tao. Ngunit ang isang awit Pilipino na kinanta ng lola ko ang nagbago sa aking buhay. Nanginginig ang aking boses. Ngunit nagpatuloy ako. Hindi ako dayuhan, kundi isang pamilya na bumalik. At kayong lahat na narito ay pareho rin. Tayo ay mahalagang tao na lalong magpapayaman sa lipunan ng Pilipinas. Nagpalakpakan. Nang bumaba ako sa stage pagkatapos ng speech, maraming tao ang nakipag-shake hands sa akin. Talagang nakakaantig. Nagbigay din ito sa akin ng lakas ng loob. Lalo na, may isang kabataan na inapuri ng Phil-foreigner ang lumapit. Ate, gusto ko ring mag-naturalize. Anong gagawin ko? Ibinigay ko sa kanya ang aking contact number. Tumawag ka lang. Tutulungan kita. Pagkatapos ng festival, maraming tawag ang dumating sa akin. Mga taong naghahanda para sa naturalization, mga taong nag-aalala tungkol sa startup, mga taong gusto lang makipag-usap. Nakipagkita ako sa lahat hanggat may oras ako. Lalo na, gumawa ako ng online community kasama ang mga inapo ng Phil-foreigner. Isang lugar kung saan nagtitipon ang mga kabataan ng Phil-foreigner na nakakalat sa buong bansa, nagbabahagi ng impormasyon at nagtutulungan. Paano maghanda para sa naturalization document? May study material ba para sa Filipino test? Magbahagi ng impormasyon sa trabaho. Araw-araw, dumarating ang daan-daang message. Sinagot ko, ang bawat isa. Batay sa aking karanasan, isang araw, tumawag ang ahensya ng gobyerno.
Maaari ka bang sumali bilang panelist sa Phil Foreigner Policy Discussion? Pumunta ako sa Manila at nakipagkita sa mga policy maker. Sa meeting room, nakaupo ang mga opisyal ng gobyerno at mga expert. Ano ang pinakamalaking kahirapan na nararanasan sa field? Nang tanungin ako, tapat kong sinabi, tingnan nyo ang patotoo, hindi lang ang dokumento. Tingnan nyo ang kwento, hindi lang ang papeles. Natahimik ang meeting room. Maraming Phil foreigner ang nabuhay nang nakakalat sa loob ng mahigit 70 taon. Natural lang na walang dokumento, ngunit ang kanilang alaala at ang kanilang mga awit at ang kanilang DNA ay hindi nagsisinungaling. Tumango ang ilang opisyal sa aking sinabi, tungpak iyan. Pag-aaralan namin ang pagpapabuti ng sistema. Pagkatapos ng ilang buwan, talagang pinagaan ang Special Naturalization Program para sa Phil foreigner. Tumaas ang bigat ng testimony at circumstantial evidence at pinasimple ang proseso. Kahit papaano, nakatulong ang aking boses. Humingi rin ng interview ang isang lokal na broadcasting station. Gusto nilang gawing documentary ang success story ng isang Phil foreigner youth. Binisita ng shooting team ang farm, ang pagtatrabaho ko, ang pakikipag-usap ko sa mga empleyado, at ang pagbisita ko sa bahay ng kapitan lahat ay kinunan ng kamera. Nagpasya silang pumunta sa Uzbekistan para kumuha ng scene kung saan muli kong binisita ang puntod ng lola ko. Bumisita ako sa aking bayan pagkatapos ng ilang taon. Naghihintay ang aking mga magulang sa paliparan. Dilfuza, tumakbo si inay at niyakap ako ng mahigpit. Ang anak namin, talagang nagbago. Hinaplos din ni Itay ang aking balikat. Habang papunta sa bahay, dumaan ang mga pamilyar na tanawin. Ngunit ngayon, parang banyaga na ang pakiramdam. Ang aking spiritual home ay naging Pilipinas na. Kinabukasan, binisita ko ang puntod ng lola ko. Tumayo ako sa harap ng lapida, kasama ang shooting team. Hinaplos ko ang lapida at tahimik na nagsalita. Lola, narito ako. Galing ako sa lupaing pinapangarap mo. Umiikot ang kamera. Ngunit hindi ko inalintana. Ang kanta mo ang gumabay sa akin. At natupad ko ang pangarap mo. Itinayo ko ang Philippine flag. Nadala ko mula sa Pilipinas sa lapida. Lola, magpahinga ka na ng payapa. Mabubuhay ako ng masigasig sa pangalan mo. Nang gabing iyon, nagkuwentuhan kami ng matagal ng aking mga magulang. Inay, Itay, mag-apply na ako para sa family invitation visa para makapunta kayo sa Pilipinas. Nagliwanag ang mga mata ni inay. Talaga? Opo, may farm na ako. At may inihanda na rin akong bahay. Handa na akong salubungin kayo. Pagbalik ko sa Pilipinas, sinimulan ko ang paghahanda para sa family visa ng aking mga magulang. Naghanda ng mga dokumento, nagpa-evaluate, at naghintay para sa approval dahil may karanasan na ako ngayon. Mas naging madali ito pagkatapos ng 3 buwan. Approved na ang visa ng aking mga magulang habang naghihintay ako sa aking mga magulang sa paliparan. Tumibok ng malakas ang aking dibdib. Lumabas ang aking mga magulang sa arrival gate. Inay! Itay! Tumakbo ako at niyakap ko sila. Ito pala ang Pilipinas na sinasabi mo, sabi ni inay, habang tumitingin sa paligid at nagtataka. Dinala ko ang aking mga magulang sa aking farm. Anak, sa iyo bang lahat ito? Nagtanong si Itay nang may hindi makapaniwalang ekspresyon. Opo, farm ko po. Dito ako nagtatanim ng bell pepper at tomato. Nagulat ang aking mga magulang nang ipinakita ko sa kanila ang Smart Agriculture System. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng welcome gathering sa bahay ng kapitan. Sinalubong namin ang mga magulang ni Maria. Lahat ng tao sa bayan ay yumukod ng malalim sa kapitan. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa aming anak. Hindi. Napakagaling ni Maria at marami kaming natutunan sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, ipinalabas ang documentary. Ang pamagat ay ang babaeng tinawag ng awit.
Pagkatapos ng broadcast, explosive ang tugon, kumalat ang aking kwento sa social media, at umapaw ang daan-daang encouragement message. Talagang nakakaantig. Nagbigay ito sa akin ng lakas ng loob. Ipinagmamalaki ko ang Pilipinas. Lalo na, maraming tawag ang dumating mula sa mga inapo ng Phil Foreigner. Sa loob ng isang buwan, nagbigay ako ng counseling sa 10 inapo ng Phil Foreigner. Ibinahagi ko ang aking karanasan at tinulungan sila. Napansin din ako ng sentro ng gobyerno. Natanggap ko ang Model Naturalized Citizen Award. Dumalo ako sa award ceremony na ginanap sa Manila. Si Maria Delfuza Santos ay hindi lamang matagumpay na nanirahan sa lipunan ng Pilipinas, kundi naglilingkod din bilang mentor para sa iba pang naturalized citizen. Direktang ibinigay ng secretary ang award. Binigyan ako ng pagkakataon na magbigay ng acceptance speech sa stage. Umasa ako sa kanta ng lola ko at dumating ako dito. At nagsimula ako ng bagong buhay dito. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw. Nagpalakpakan. Pagkatapos ng award ceremony, maraming tao ang nakipag-shake hands sa akin. Dumating din ang president ng samahan ng mga Phil Foreigner. Maria, talagang ipinagmamalaki ka namin. Ikaw ang pag-asa ng aming mga Phil Foreigner. Patuloy ring lumago ang farm. Nagdagdag na ako ng 10 greenhouse at 12 na ang empleyado. Malaki rin ang pagtaas ng sales. Tumutulong din ang aking mga magulang sa trabaho sa farm. Parang isang panaginip na makapagtrabaho sa ganito kagandang kapaligiran. Sabi ni Itay ng may kasiyahan. Papalapit na ang All Saints Day. Ginugol ko ang traditional Filipino holiday, kasama ang pamilya ng kapitan. Naghanda kami ng mga handog at bumisita sa sementeryo. Lalo na, nakakaantig ang sandali ng pagbisita sa puntod ni Lolo Pedring Santos. Lolo, narito ang apo ng hinahanap mong Maria. Yumukod ako sa harap ng lapida. Nagkita muli ang pamilya pagkatapos ng 7 taon. Mula ngayon, ipagpapatuloy namin ang kuwento mo, Lolo. Yumukod din ang kapitan. Tiyo, magpahinga na kayo ng payapa. Ang pamilya ay maayos na. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na talagang nagkaisa ang pamilya. Sa huling araw, muli akong bumisita sa puntod ng lola ko ng mag-isa. Sinisikap kong pumunta sa Uzbekistan. Umupo ako sa harap ng lapida at kinuha ang sulat. Lola, ako ito, si Maria. Dahan-dahan akong nagsimulang magbasa ng sulat. Naaalala mo ba ang kantang iyon na kinakanta mo? Sa kabila ng dagat, may nayon kong mahal. Nakatira na ako sa nayon na iyon. Umiyak ako. Nahanap ko ang lihim na itinago mo habang buhay. At natupad ko ang pangarap mo. Pagkatapos kong basahin ang sulat, inawit ko ang kanta ng lola ko. Sa kabila ng dagat, may nayon kong mahal. Kung ang bulaklak ay mamumukadkad, ako ay babalik. Sa kabila ng ilog, ang aking munting duyan. Sa pagkakataong ito, inawit ko ito sa orihinal na Filipino. Lola, naintindihan ko na rin ang tunay na kahulugan ng kantang ito at kung bakit mo ito kinakanta. Nangungulila ka sa iyong bayan habang buhay, ngunit hindi ka nakabalik. Ngunit sa pamamagitan ko, nakabalik ka na, Lola. Hindi namin malilimutan ang aming pinagmulan. Hinding-hindi, ipinatong ko ang aking noo sa lapida at nagdasal ng matagal. Sa eroplano pabalik sa Pilipinas, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang araw na sumisikat sa itaas ng ulap ay maganda. Sa tabi ko nakaupo ang aking mga magulang. Ngayon, kaming lahat ay magsisimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Natupad ang pangarap ng lola ko. Lumapag ang eroplano sa paliparan ng Pilipinas. Ang tanawin ng Pilipinas sa labas ng bintana. Ngayon, ito na ang tunay kong bahay. Lumabas ako sa paliparan at huminga ng malalim. Ang hangin ng Pilipinas, ang hangin ng aking bayan. Lola, nakauwi na ako. At hinding-hindi na ako aalis. Mga manonood, kumusta ang kwento ni Maria? Ang isang panyo at isang awit Pilipino
Ang ganap na nagbago sa buhay ng isang tao. Ang bigkis ng pamilya na naputol ng mahigit 100 taon ay nag-ugnay muli. At ang pangarap ng lola ay natupad sa pamamagitan ng kanyang apo. Ito ang Pilipinas. Isang bansa na tumutupad sa pangako. Isang bansa na nagbibigay ng pagkakataon sa mga nagsisikap. At isang bansa na mainit, na tumatanggap sa mga taong naghahanap ng kanilang nawawalang pinagmulan. Kung susuportahan ninyo kami sa pamamagitan ng like at subscribe, makikita nyo pa ang mas nakakaantig na mga kwento. Ito ang Special Philippines na nagpapakita ng mga nakakaantig na kwento sa ibang bansa. Maraming salamat.